Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hiling na magkaroon ng isang maayos at mahusay na national budget na maituturing na pinakamagandang regalo mula sa lehislatura. Ang Palasyong Malacanang, sinabing galaw ni dating Congressman Zaldico malilimitahan na ngayong kakansilado na ang kaniyang pasaporte. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Pasko na magkaroon ng mahusay at maayos na 2026 national budget. Tugon ito ng Pangulo sa kanyang podcast interview nang tanungin kung ano ba ang gusto niyang makamit ngayong Pasko. Anya, ito ang magiging pinakamagandang Christmas gift mula sa lehislatura. Ayon sa Presidente, nais niyang mabigyan sana sila ng Kongreso ng magandang budget ngayong Pasko at yakaan niyang magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. Inaasahang maisusumite sa Bicameral Conference Committee ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill para kanyang mapag-aralan at mapirmahan upang maging ganap na batas bago ang araw ng Pasko sana. Matatandaan na naging kontrobersyal ang 2025 national budget dahil nabalutan ito ng matinding korupsyon at umano'y mga insertion. Dagdag pa ng Pangulo, kung may isa pa siyang hiling na hindi material na bagay, ito ay ang pagkakaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya sa isang bagay na mahirap makamit ngayon dahil sa bigat ng tungkulin na ginagawa niya bilang Pangulo ng Bansa. Bagamat namimiss niya ang simple at payapang pamumuhay noon sa Ilocos, sinabi ng Pangulo na masaya siyang maglingkod sa bayan dahil ang pagkakataong makatulong sa buhay ng kapwa ay pinakamalaking pribilehiyo sa sinumang nasa public service. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. How specific you want to get, but that for Christmas that the legislature will provide us a good budget. Yes. We also wish for that. that will make for a very nice Christmas. Intangible, more time with my family. Yes. Yes. You know, in this job, you cannot hang, you can't chill. Yes. There's wala na yun. So, of course, we used to enjoy that very much, especially when we were living in Ilocos. Wala pang trabaho yung mga bata. Simpleng-simple lang yung buhay namin noon. I miss that. But, you know, I'm not saying I'm not happy to be here. I'm happy to be here because you're given, again, the privilege to help, to do something, to help people's lives. That's the biggest privilege that anyone can give you. Yes. If you're in public service, that's a Nais din ni Pangulong Marcos na mapatatag ang sistema ng edukasyon sa bansa na kahit wala na siya sa pwesto ay maipagpapatuloy pa rin para sa mga susunod pang henerasyon. Siniguro ng Pangulo na prioridad ng gobyerno na ayusin, gawing matibay at palakasin ang education system sa Pilipinas. Kaya naman nakapaloob niya ang sapat na suporta rito sa ilalim ng 2026 national budget. Umaasa naman ang Pangulo na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga pangmatagalang reforma na isinusulong ng kanyang administrasyon, lalo na ang sistema sa edukasyon sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na karapatan ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng isang dekalidad na edukasyon. Muli si Pangulong Marcos. We have to have kung walang school building, talo na kagad, di ba? You're way behind immediately. Hindi pa nagsisimula, wala na, luging-lugi ka na. The education is one of those things that I hope we can get started in such a way na kahit wala na ako dito, kahit na wala na kami dito, not my administration is no longer here, that this will continue, that this will masanay ang tao so that it becomes a right. And if it is taken away from you, you can demand for it to be brought back. Karapatan namin yan, magkaroon ng ganyan. Huwag niyong tatanggalin yan. Yes. And that's what I want to instill in everybody. That's what I want to instill in government. That's what I want to instill in the people. That it is a right. Yes.
Samantala, magiging pahirapan na daw ang galaw ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ngayong kanselado na ang kanyang passport. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas madali nang matunton ang kinaroroonan ng dating mambabatas lalo't maaari na ding humiling sa Interpol ng red notice laban sa dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro, maaari nang hingin ang red notice sa Interpol para kay Ko gayong may pending criminal charges na at arrest warrant na inilabas ang korte. Kung sakali namang may iba pang pasaporte si Ko bukod sa Philippine passport gaya ng naunang napaulat, sinabi ni Castro na hindi ito nangangahulugan na makakalusot ang dating mambabatas. Ayon sa Palace official, may ibang paraan pa para mahuli si dating Congressman Saldico. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.